alude este Dios. Sunod-sunod na pagsabog ang yumanig sa kanilang gusali. Sa kabila niya, nagpatuloy ang news anchor. صدایی که شنیدید Ilang sandali pa, غبارآلود استدیو napalikas na rin ang anchor dahil sa malakas na pagsabog at nagliparang debris. Ayon sa Iranian news agencies, patay sa pag-atake ang isang babaeng empleyado. Kasunod nito, nagkaroon ng mga panibagong airstrike ang Iran sa Central Israel ngayong araw. Missiles dito, missiles doon. Habang ang alitan sa pagitan ng Iran at Israel ay patuloy na lumalala, marami ang nag-aalala tungkol sa epekto nito sa mga overseas Filipino workers, OFWs, na nasa rehiyon. Ano ang kalagayan ng mga kababayan natin ngayon na naipit sa digmaan? Ilan na ang mga casualty sa mga palitan ng mga missile na ito? At may posibilidad nga bang magdulot ng isang nuclear na digmaan ang patuloy na tensyon? Yan ang ating aalamin. Ayon sa pinakabagong mga ulat, isang malaking hakbang ang naganap sa kasalukuyang tensyon sa pagitan ng Israel at Iran nang patayin ng Israel Defense Forces, IDF, ang Iran's new wartime chief of staff sa isang targeted airstrike. Ang mataas na opisyal na ito ay may malaking papel sa mga operasyon ng Iranian military, particular na sa mga estratehiya ng Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC. Ang kanyang pagkamatay ay isang malupit na dagok sa Iran at nagpapakita ng patuloy na agresibong hakbang ng Israel upang sugpuin ang mga leader ng Iran at ang kanilang mga kaalyado sa rehiyon. Ang operasyon ng IDF ay bahagi ng isang mas malawak na kampanya laban sa mga Iranian military targets na itinuring na banta sa seguridad ng Israel. Iniiwasan ng Israel ang mga direct na atake mula sa Iran, ngunit patuloy nitong tinutugis ang mga operasyon ng IRGC at mga militanteng grupong nakabase sa Syria, Lebanon at Gaza na pinapalakas ng Iran. Sa kabilang banda, ang Iran ay mabilis na naglabas ng mga pahayag ng galit at banta ng paghihiganti na nagpapataas pa ng tensyon sa rehiyon at posibleng magdulot ng mas malawak na labanan. Sa kasalukuyan, ang mga casualties mula sa mga palitan ng missiles ay patuloy na tumataas. Sa Israel, may mga ulat ng mga nasawi at nasugatang mga civilian at sundalo mula sa mga atake ng Hamas at iba pang militanteng grupo. Sa kabilang banda, ang Iran ay nakakaranas din ng mga pag-atake sa mga puwersa nitong militar at mga lugar na pinagtataguan ng kanilang mga armas. Kasama sa mga casualty, ang ilang mga leader ng mga paramilitary groups at Hezbollah na may malalim na ugnayan sa Iran. Ang sitwasyon ay nagiging mas delikado lalo na't may mga ulat din ng Pilipinong na nadamay sa mga pag-atake sa Israel. Patuloy ang pagsisikap ng gobyerno ng Pilipinas na matulungan ang mga nasaktan at repatriate ang mga OFW na nasa peligro. Habang tumataas ang tensyon, ang buong mundo ay nagmamasid at umaasa na ang diplomatikong solusyon ay magtatagumpay upang maiwasan ang isang mas malawak na digmaan, kabilang na ang mga posibleng epekto nito sa mga global na merkado at seguridad, kasalukuyang sitwasyon at palitan ng mga missiles. Ayon sa pinakahuling ulat, ang Israel at Iran ay patuloy na nagkakaroon ng matinding palitan ng mga missile at airstrikes na nagdulot ng malaking bilang ng casualties sa magkabilang panig. Mula noong Biyernes, June 13, 2025, narito ang mga pinakabagong bilang ng mga nasawi at nasaktan. Sa Israel, nasawi ang mahigit 200 Israeli civilians ang nasawi mula sa mga rocket attacks at missile strikes mula sa mga grupong kaalyado ng Iran tulad ng Hamas at Hezbollah. 40 Israeli soldiers rin ang nasawi sa mga operasyon laban sa mga militanteng grupo na tumutulig sa Israel mula sa Gaza at Lebanon. 700 Israelis ang nasugatan sa mga airstrikes, kabilang na ang mga civilian at sundalo. Karamihan sa kanila ay nasaktan sa mga explosions at shrapnel mula sa mga missile at airstrike ng Hamas at iba pang militanteng grupo. Habang sa Iran, 150 Iranian military personnel at paramilitary operatives mula sa IRGC, Islamic Revolutionary Guard Corps, ang nasawi sa mga Israeli airstrikes na tumarget sa kanilang mga military sites. Meron ding 70 Iranian civilians na nasawi mula sa mga explosions sa mga lugar malapit sa mga military installations.
300 Iranian nationals naman ang nasaktan, kabilang ang mga sundalo at mga civilian na nadamay sa mga airstrikes na tumama sa mga nuclear-related sites sa Syria at Lebanon, pati na rin sa mga military bases na suportado ng Iran. Kumakalat din ngayon na di umanong may 3 Filipino workers naman ang iniulat na nasawi sa mga missile strikes sa Tel Aviv at iba pang mga residential areas na tinamaan ng mga rockets. Ngunit hindi pa ito kumpirmado. Higit sa 15 Filipino workers ang nasugatan, isa dito ay critical ang kondisyon. Karamihan sa mga ito ay nagkaroon ng mga shrapnel wounds at iba pang sugat mula sa mga explosions. Patuloy na binabantayan ang situation at ang mga international na ahensya ay nagtatrabaho upang pigilan ang paglala ng tension na maaring magresulta sa isang nuclear conflict o radiation incident. Ayon sa mga ulat mula sa Department of Foreign Affairs, DFA ng Pilipinas, may ilang mga OFW, Overseas Filipino Workers, na nadamay sa mga kasalukuyang labanan sa Israel. Habang ang mga Filipino ay nagtatrabaho sa mga sektor ng kalusugan, edukasyon at agrikultura sa Israel, ang mga operasyon ng militar at ang palitan ng missiles ay nagdulot ng pagkakasugat at pagkamatay sa ilang mga OFWs. Sa kasalukuyan, walang eksaktong bilang na ibinibigay ang DFA, ngunit may mga naitalang mga Filipino casualties at patuloy ang repatriation efforts ng gobyerno upang matulungan ang mga naapektuhang OFWs. Pagtatasa ng kalagayan. Sino ang lamang at sino ang lugi? Sa kasalukuyan, ang Israel ay nananatiling may kalamangan sa technical at estratehikong aspeto ng laban. Sa kanilang superior air force at advanced na mga sistema ng depensa, kabilang ang Iron Dome, nagagawa nilang protektahan ang kanilang mga mamamayan mula sa mga missile attacks. Gayunpaman, ang mga atake mula sa Hamas at Hezbollah ay nagiging sanhi ng pagtaas ng mga casualty at ang moral ng Israel ay patuloy na tinutukso ng mga insidente ng pagpatay sa mga leader ng militar at mga sibilyan. Samantalang ang Iran, bagamat hindi direktang kasali sa mga labanan, ay patuloy na nagbibigay ng suporta sa mga militanteng grupo na nagpapahina sa Israel at nagdudulot ng paglawak ng alitan. Hindi rin maikakaila ang papel ng Iran sa pagpapalakas ng posisyon ng Hezbollah sa Lebanon na nagdudulot ng karagdagang stress sa Israel. Magkakaroon ba ng nuclear war? Ang mga Israeli airstrikes na tumarget sa mga Iranian military facilities ay nagdulot ng matinding alalahanin tungkol sa posibleng nuclear radiation incident. Ngunit hindi ito nangangahulugang agad na magkakaroon ng nuclear war. Ang mga strike ng Israel na tinamaan ang mga nuclear-related sites ng Iran ay nagpapakita ng patuloy na pagsusumikap ng Israel na pigilan ang nuclear ambitions ng Iran. Ngunit hindi ibig sabihin na magaganap agad ang isang nuclear conflict. Ang Israel at Iran ay parehong may nuclear-related capabilities at isang nuclear arms race ang maaaring mangyari kung magpapatuloy ang tension. Ang Israel ay may mga nuclear weapons, ngunit hindi nila ito kinikilala ng opisyal. Ang Iran, sa kabilang banda, ay patuloy na nagsasagawa ng mga hakbang upang makamit ang nuclear weapons capability, ngunit may mga ulat na nagsasabing ang kanilang nuclear program ay para sa peaceful purposes lamang. Bagaman may mga takot na maaaring magdulot ang sitwasyon ng isang nuclear disaster, hindi pa rin tiyak na magiging isang full-scale nuclear war ito. Ang global diplomacy at ang mga hakbang ng mga international na organisasyon ang magsusustento ng paglutas ng tensyon bago pa ito magresulta sa isang malaking digmaan. Gayunpaman, ang banta ng nuclear radiation incident ay isang seryosong usapin at patuloy itong binabantayan ng mga eksperto at mga international na organisasyon. Ang situation ay mas komplikado kaysa sa isang simpleng military conflict. Ito ay may malalim na epekto hindi lamang sa Israel at Iran, kundi sa buong Middle East at sa global security. Ang posibleng nuclear war ay isang banta na patuloy na ikinababahala ng buong mundo at ang diplomatikong hakbang ay patuloy na isinasagawa upang maiwasan ang mas malaking alitan. Ang sitwasyong ito ay patuloy na binabantayan at ang mga susunod na kaganapan ay magiging mahalaga sa paghubog ng geopolitical na landscape ng gitnang silangan sa mga darating na buwan. Ikaw, sa iyong palagay, ito na ba ang simula ng World War III? Ikomento mo naman ito sa ibaba. Huwag kalimutang mag-like and share. Maraming salamat at God bless.